nga eh. Init. Ayos na ayos to, para mamaya. Eh, kakaunti nga huli. Paano tayo makakapag... ano niya? Be, Tama na yan. Hindi naman nila kagad mauubos yan. E pag naubos, mangutang tayo. yan ka na naman. Mamaya, mabaon na naman tayo eh. Huwag mo isipin yun. Nasa kaya si Paring Kadyo? Hindi ko nakikita. Ako baka natalo sa sugalan kagabi. Mukhang nawiwili sa pasugalan yun ah. Lagi naman talo. Eh, ewan ko ba? Bakit ganun si paring Kadyo? Ewan ko nga rin. Pero palagay ko yan ang dahilan nang madalas silang pag-aaway ni Chedeng. Alam mo, sana yumaman ako, no? At pag yumaman ako, paggagawa ko tong kapilyang to. Nako eh, paano naman mangyayari yun? Paano ka naman yayaman? Katulad mo rin lang naman ako. Eh, friend, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Mali mo, swertihin ako. Sana nga. Oh, magandang Ay, umaga po, Father. Father, mano po? Kumusta na Aba, po? itong dalawang to ah. Pinahahanga niyo ako sa inyong pagsusumikap sa paglalagay ng bulaklak sa ating munting altar. Abay, ang mga taong katulad niyo pinagpapala ng Panginoon. Pagpatuloy niyo lang yan. Siya nga pala, pupunta muna ako sa ating parokya. May aasikasuhin ako doon. Ah, sige po. Oh, paano? Ingat Sige. po kayo. Oh, Sige po. sige. O paano? Baka tangaliin tayo. Oo nga. Tara. Halika na. Mabuti ka pa. Namuhunan. At malaki na ang alaga mo. Dalagan-dalaga na. Sinong tinutukoy nyo? Wala nang iba. Pare, wala nang iba. Sayang naman kung kay Efren lang mapupunta. Alam ko yan, mga pare ko. Ako nagpalaki sa kanya at inalagaan ko siya. Dahil ako ang padre de pamilya. Tungkulin ko yan. Baka iluwa mo yan sinasabi mo, pare. Pagdating ng araw. Paring Kadyo, alam mo namang may mga bisyo tayo. Alak at sugal. Alam ko yan. Kaya hindi na ako magsasalita pa ng tapos. Panahon na lang makakapagsabi. Siya nga pala, mamayang gabi, dadayo tayo sa pasugalan. Ano, sasama ba kayo? Oo ba? Pasugala tayo all the time! O Eva, maupo ka na. Saan ka ba nang galing? Eh, di ba may ipinahatid kayo sa akin kudkura ng nyog? Eh, ibinilin ko naman kay Adelina na gagabihin ako ng uwi. Eh ate, nakalimutan ko po kasing sabihin eh. Ay naku, tara. Kumain na nga tayo. Nay? Ang tiyong. Ay naku, ayun. Kung kailan tumanda, tsaka pa nakipagbarkada. Kaya ayun, kasama si Paring Pedring at tsaka si Kiko. O, ubusin mo yan, ha? Kaya ang payat na Kumain ka hindi na. ka kumakain, eh. Kumain ka na kumain, ha? Masarap ba? Saan ba itong ulam, Nay? Ako dun sa bayan. Binili ko kanina.
Sariwa Okay naman, lang. di ba? O, ito po. Anak, yan natin ang sabaw, ha? Sige po, Nay. Tingnan mo, ang payat-payat mo na. Hindi ka kumakain eh. Ay nako, laro na laro nga yan eh. Kanina, nandito yung mga klase niya. Pinauwi ko. Dahil hindi makapag-aral. Good. Good. Ikaw. Isa. Ikaw. Alex. O, Kadyo. Mukhang marami tayong mga player ngayon, ah. Medyo marami nga eh. Pero bumabakada nga kami ngayon. Pakaswerte ko na ngayon. Oo. Eh, meron pa ba tayong maupan dyan? Meron. Yung dati mong laro, blackjack. Baka binasing ka. Ah, talagang swerte ko ngayon. Tama. Sige. Todo, Oo. magkano to? Mm. Kalate. Oh. Hmm. Magkano dyan? Todo. Good. Good. Card. Okay. Good. Good. Card. Good. Hmm. Open. Oh. Hmm. Iko, meron ka pa dyan. Wala na rin ako eh. Ubus na. Ikaw, Pedring. Baka meron ka pa dyan. Kahit na rin. Inaalat eh. Kadyo, di ba bayad ka na kay Alex? Lapitan mo. Bibigyan ka nun. O, Kadyo. Panalo ba? Eh, talo. Lex, baka pwede ako makahiram ng 500 para makabawi ako. Yun lang pala eh. Pero kailan mo babalik? Sa makalawa na, pagbalik ko rito. Walang problema yan. Basta ikaw, Kadyo. Thank you, Lex, ha. Belen. Belen, sandali lang. Bakit ba? Ano ba? Ang kulit mo ah. Sandali lang. Ano ba? Hinahanap ko si Efren. Si Efren, huwag mo nang hanapin yun. Malaki na ang puhunan nung kay Eva. Dahil nanililbihan na yun. Kaya huwag mo na sayangin ang panahon mo. Kahit na. Hanggat hindi pa sila kasal, may pag-asa pa ako, di ba? Sa tingin ko, wala ka ng kapag-asa. Kaya ibaling mo na lang yung pagtingin mo sa iba. Eh, sino naman ang pagbabalingan ko? Eh di ako, alam mo namang bata pa tayo. May gusto na ako sa'yo. Ikaw? Hay na, Komando. Huwag na nga natin pag-usapan yung mga bagay na yan, no? Baka maubos ang pasensya ko. Sinabi mo eh. Pero hindi pa rin ako susuko. Maghihintay pa rin ako. Eh di maghintay ka na ang alamang ay maging sugpo.
Anak, pag-aralan mo yung assignment mo, ha? At saka, Apo, inay. pag-aralan mong bumasa ng mabilis Apo, inay. para makapasa ka sa pag-aaral mo. Chedeng! Chedeng! Aalis muna ako. Papalaot kami ng Pedring at ni Kiko. Hinihintay nila ako sa duluan eh. Di ba gabi ka pumapalaot? Ba't ang aga mong lalakad? At saka ano yung dala mo? Nakita mo na lata ng biskwit eh. Di baw namin. Siya nga pala, baka gabi na ako mamaya ng pag-uwi, ha? Bahala ka na dito sa anak mo. Tuloy na ako. Nay? Saan ang punta ni Chong? Di ba sa gabi yan nangingisda, maaga pa. Hayaan mo siya, sinisipag eh. Tsaka ba galing? Kasi Nay, mangunguha sana ako ng mga bulaklak. Wala pa si Efren eh. Uy, Efren! Hoy, ikaw tumigil ka nga dyan. Bata-bata mo pa eh. Yan ang atupagin mo. Mag-aral ka. Ay naku, tumigil na nga kayong dalawa. Eva, turuan mo nga itong kapatid mo. Meron pa akong gagawin sa loob. Sige, Nay. Hindi ka pa rin marunong? Mabagal ka pa rin magbasa? Kasi makikinig ka sa teacher mo. Para at least alam mo kung anong gagawin mo. Anong page nga ba yun? Daming tao ah. Oh, ayun pala si Alex eh. Oh, mabuti pa. Umupo na muna kayo. Pagbabayad lang ako ng utang ko kay Alex. Malaki na utang ko dyan eh. Tara, tayo na. Lex, ito yung utang ko sa'yo. Lagay mo muna riyan. Baka maliit ang puhunan mo eh. Utang ko sa'yo ito eh. Gamitin mo muna. Malakas ka naman sa akin eh. Salamat ah. Oh, asan naman kasama mo? Ayun, nakaupo na. Di bale, sa'yo ko na lang sasabihin. Gusto mo bang kumita ng malaki at ang mga kasama mo? Basta ba pagkakakwartahan eh. Tsak nakikita kayo ng malaki. Sa paggamit ng dinamita. Sa akin kayo kukuha. Dinamita? Alam mo naman Alex eh, bawal yan. At saka kung sakaling gumamit kami nun, sino naman hahango sa amin? Walang problema. Kami na ni Mr. Servando ang bahala. Sinong serbando? Siya ang may-ari ng pasugalang ito at ang Casa Alegre Resort. Sige, maglaro ka na. Bukas sa umaga, isasama ko si Mr. Servando sa lugar mo. Ano? Isa pa. Good. Isa pa. Good. Good. Labas na. Malas naman. Talo na naman tayo. Nakakabig. Kahit na minsan, hindi na tayo nanalo. Talagang ganyan yata eh. Halika na. Di tayo. Ako po. Adjo! Adjo! Uy, Lex! Napadalaw kayo. Adjo, siya si Mr. Servando, si Belia. Kumusta? Magandang Boss. umaga po. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Chedeng! Chedeng! Tiga! Ah, siya nga po pala, boss. Ito po ang aking may bahay. Magandang araw ho. Si Chedeng. Kumusta ho? At ito naman po ang aking anak, si Eva. At ito naman po ang aming bunso. Napakaganda ng anak mo, Kadyo. Kaakit-akit. Di ba, Belia? Maganda nga ho eh. Pasensya na po kayo, sir. Mahihain po tong anak ko eh.
Huwag ka mag-alala, Kadyo. Naiintindihan kita. Batiin mo naman. Magandang umaga ho. Sir, pumasok po muna kayo sa loob para makapagkape. Huwag na, Kadyo. Kami nagmamadali eh. Alam mo, kaya kami napadaan dito dahil sa sinabi ni Alex na isa ka sa aming mga kaibigan. Alex, kung ano naman ang kailangan ni Kadyo, tulungan natin siya. Akong bahala ron, boss. Paano? Aalis na kami. Salamat ho. Halika na. Ano ba, Mando? Ano ba lagi mo kay Belen? Ako, yung pa. Parang tigre. Puro wah! Puro ganun ang ganun. Puti ka pa. Baka na. Alam mo naman, maliliit pa tayo eh. Hindi na tayo nagkahiwa-hiwalay. Kaya napamahal na kayo sa akin. Puti ka pa. Maluwag si Mang Kadyo. Yung tsaka ni Belia. Para rin tigre. Anong ayos? Nanay nun, isa rin tigre eh. Nako, si Mang Kadyo. Si Mang Kadyo. Hindi kayo narinig tayo. Hindi naman siguro. Hoy, Mando, Efren. Magandang gabi ho, Mang Kadyo. Mukhang nagsisingle kayong dalawa. Nag-happy-happy lang ho. Ba't wala kayong pulutan? Wala ho kaming pambili. Ha? Naghirap po ngayon eh. Sige na po. Akong bahala sa inyo. Alam mo ko ngayon eh. Bili nyo ng pulutan. Maraming salamat ho, Mang Kadyo. Mukhang kukulangin to eh. Baka pwede pa humingi ng dagdag. Oh? Oo. Kawente. Utang yan ha. Babalik nyo sa akin yung bukas. Pupuhunanin ko pa yan. Magsusugal ako bukas. Ano ba? Oo. Sige ho. Yan na kayo. Sige. Salamat ho. Salamat ho. Tignan mo yung matandang yan. Napakakuripot talaga. Sana, matalo sa sugal. Buisit. Pero pwede na to. Pwede na yan. Pagtsagaan natin to. Pagtyagaan natin. Saan ka ba galing? Ba't ngayon ka lang? Nanalo ko. Galing akong sugalan. Kadyo! Tanda-tanda na, yan ka na naman, ha? Oo naman, pwede. Minsan lang maglambing eh. Gising pa mga lambing lang bata. lang. Tulog na yung mga yun. Ano ba? Ganda-ganda talaga ng katawan ng misis ko. Tumigil ka nga. Oo naman. Ano ka ba? Bigay mo na. Mga bata magising. Tulog na. Pare, pakisabi naman kay Alex, pahiramin niya muna ako ng pera. Pinamalas eh. Baka sakaling makabawi ako. Saka ako na lang babayaran. Na nga yan. Yan yung pinakuha mo kay Alex. Sa'yo mo yan. Kadyo, Ha? pinatatawag ka ni Boss Alex doon. Ha? Lex, pinatatawag mo raw ako? Kadyo, tumawag si Mr. Servando. Tayo ka na niyang pagbigyan. Kailangan bukas ng gabi. Mabayaran mo na yung 10,000 na nakuha mo rito. Lex, pakisabi naman kay Mr. Servando.
Huwag naman niya akong gipitin. Bigyan niya ako ng 1 linggo para makabayad ako ng utang ko sa kanya. Wala akong magagawa. Pero ikaw, malaki ang magagawa mo. Sabi mo, Alex, kung anong magagawa ko. Si Eva, Eva? Anong kinalaman niya rito? malaki. Si Eva ay sapat ng kabayaran sa pagkakautang mo rito. At bibigyan ka pa ni boss ng 10,000 para sa bonus mo. Dali mo bukas ng tangali si Eva. Pag hindi mo siya nadala dito, ang 10,000 bonus mo ay paggagawa namin ni Joe para paglibingan mo. Ano? Pipilitin kong isama si Eva. Saan? Saka sa Alegre. Hindi ko alam yun, Alex. Dumaan kayo dito at sasamahan ko kayo doon. Bukas ha, huwag mong kalimutan. Oo. Adjo, dito ka lang pala eh. Iloko mo kami ah. Ha? Ba't di ka Alex? dumating doon? Eh, hayaan mo ako magpaliwanag. Nga. Dali na yan. Alex! Dali na! Mr. Servando, pasensya na kayo, hindi ko nadala sa inyo si Eva. Hindi ka marunong tumapad sa usapan, Kadyo. Asan si Eva? Boss! Bigyan pa niyo ako ng isang pagkakataon, boss. Masama kang pagbigyan. Wala kang sinisino. Kadyo, dapat kang dalain. Ha? Alex! Boss! Boss! Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Pinapangako ko, dadalhin ko si Eva. Sige. Pagbibigyan kita. Pero oras hindi mo madala si Eva. Alam mo na mangyayari sa'yo. Tayo na!
Sir, yan ang hulat ng kinita natin last month. Okay pala. Magandang umaga po, Mr. Servando. Ito na po si Eva, yung pinangako ko sa inyo. Maupo kayo. Eba, Iha. May isang salita pala tong ama mo. Yung upo mo naman. Hindi ko ho siya, Ama. Chewin ko ho siya. At saka, totoo ho ba yung sinabi niyo na bibigyan niyo ako ng trabaho? Anong klaseng trabaho? ERO. Okay ba sa'yo? Oho. Ganun ba sinabi sa'yo ni Kadyo kaya sumama ka rito? Oo, malaki raw ho ang sweldo. Nahihiya nga ho ako sa inyo kasi hanggang high school lang natapos ko. Kayang-kaya mo yan, Iha. Madali lang yun. Mula ngayon, tanggap na tanggap ka na. Talaga ho? Oo, Akala ko Uy, 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 uy. nagbibiro lang ho ang tiyong ko. sandali lang. Totoo pala ang sinabi niya. ₱10,000 yan, Iha. Pambili ng gamit mo. Akin ho to? Hindi naman ho kaya masyadong malaki to para sa akin. Hindi lang yan, Eva. Mas malaki pa ang tatanggapin mo dyan. Talaga? Paano naman ho si Chokadyo? Ang gusto ko ho sana, ang kalahati ho dito, ipadadala ko sa nanay ko. Huwag na mag-alala kay Kadyo. Ako lang bahala sa kanya. May usapan kami niyan eh. Di ba, Kadyo? Ha? Oho. Usapan na kami. Belia. Samahan mo si Eva sa rest house. Paturuan mo siya ng mga dapat niyang gawin. Oo, sige ho. Ako na ang bahala Okay. sa kanya. Maraming salamat ho. Sige na, Eva. Kadyo, pasalamat ka kay Eva. Kundi kay sa teras ka nagmamano bilang padrino mo. Yung utang mo nga pala. Yung utang mo, bayad ka na. Maraming salamat ho, Mr. Servando. Alex, huwag mo pababayaan si Eva, ha? Sige. Sige ho. Baya si Eva. Hindi ko na nga siya napigilan eh. Lumuwas siya ng lungsod. Alam ko, kakalakalin niya ang kanyang katawan. Dahil yun lang madali niyang pagkakitaan eh. Nagbebenta ng katawan? Totoo ba ang pinagsasabi mo, Kadyo, na lumaya si Eva at ibebenta ang katawan? Abay, wala namang kamuwang-muwang si Eva sa lungsod, Kilala niyo si Mr. Servando, di ba? Yung kasama ni Alex. Yun ngayon ang amo ni Eva. At tiyak ko, ang kasama niya ngayon ay mga kalapating mababa ang lipad. Posibleng mangyari nga. Pero alam na ba ito ni Chedeng? Sinabi ko nga kay Chedeng na ayaw magpapigil ng kanyang anak. Sabi naman ni Eva, wala raw pakialam sa kanya ang kanyang nanay. Kaya yun, galit na galit si Chedeng at ayaw na makita si Eva. Alam na ba yun ni Efren? Oo, sinabi ko sa kanyang naglaya si Eva eh. Wow! Ang ganda-ganda naman dito. Anong gagawin ko dito? Dinala kita dito kasi, tuturuan kita ng mga gawain ng isang ERO. How to walk properly, ganon. Anong ERO? Yung ERO kasi, Executive Relations Officer. Bali tayo yung mga nag-aasikaso sa mga guests natin, mga dignitaries, ambassadors. We give them all our best para masiyahan naman sila. Ganun. Sige, turuan mo ko. Sige, tuturuan kita. Tuturuan na kita ngayon.
Ano to, candy? Hindi. Sigarilyo to. Ikaw naman, oh. Bigay lang to sa akin, ha? Mabibigay ko sa'yo. Ah, di imported pala yan. Halika, punta na tayo dun sa kwarto mo. At bukas, mamimili tayo ng mga bagong gamit mo. O sige. Halika na. Nag-iisa ka yata. At malalim ang inisip mo. Nasaktan ka sa nangyari, no? Dahil nawala ng parang bula si Eva. Ba't hindi ba tanong si Mang Kadyo? Nagkausap na kami. At ang sabi niya, lumayas na raw si Eva. At ganyan din na sinabi sa akin ni Aling Chedeng. Efren, makakalimutan mo rin siya. Nandito naman ako, ah. Makapagbibigay ng kakulangan sa buhay mo. Katulad mo rin ako nasaktan. Bakit ayaw mong harapin ang katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa? Siguro nga, Belen. Siguro nga. Hindi kami para sa isa't isa. Marami sigurong bisita, no? Hindi. Kasi alam mo, Eva, natutuwa ako kasi madali mong natutunan ang mga itinuro ko sa'yo. Madali mong nagampanan yung mga lahat. Yung umistima ng mga bisita natin. At saka ito na marahil yung pinakahihintay natin. Yung tinatawag nilang precious jewel for the highest bidder. Pero, parang hindi ko kaya. Anong gagawin ko? Huwag ka matakot. Alam mo, ito na rin siguro yung pinakahihintay natin. Ito na yung panahon na yayaman ka. Matutupad na rin yung mga pangarap mo sa buhay. Sige na, magbihis ka na. Naghihintay na yung mga bisita natin sa baba. Sige. Sige, mauna na ako, ah. Ah, sige. It's your first time here in the Philippines? Yes. Oh. How about you? Oh, Filipino. Oh, Filipino. Filipino. Philippine. Oh, Hajimashite. Business? Mining. Oh, mining, huh? Great business. How about you? Real estate broker. Oh, real estate, huh? Me also twice here in Philippines. Me also. Business here is real estate. But don't tell anybody. I have a wife here. Huh? There's something funny? Huh? Nothing. Cheers. Thank you also. Cheers. Cheers. Pare, bakit wala nang babae sa kasa? Pambihira ka naman pala eh. Kanina pa inilabas ng foreigner eh. Alam mo, pagkatapos ng bidding na ito, magkakaroon tayo ng malaking bonus kay boss. Sigurado yun. Mamumula na naman ng mga asang natin, di ba, Tol? Oo. Agay. Cheers. What about the proposal that I sent you? Well, I've read it, and let's just talk it over some other day, okay? Let's just enjoy. Okay. Sure. How about my proposal? Your proposal. Okay. I'll think it over. I will get everything ready for tomorrow. Yeah, okay. Good evening. The Casa Alegre will now start the annual Precious Jewel bidding. I would like to introduce to you our Precious Jewel for tonight, whom I think among the crowds here had talked to her, had met her in person, had drink with her. But this time, you can own her as your Precious Jewel. Now, ladies and gentlemen, let's welcome our Precious Jewel, the seductive, alluring Miss Eva Ruiz.
10,000. 15,000. 15,000. 20. 30,000. 50,000. Wow! 50,000. So here's your precious jewel. Alam mo, parehong-pareho ka ni Belia. Bakit po? Kasi ako rin ang nakauna sa kanya eh. Ho? Remember, for 50,000 or more. Ganun ho? Oo. Tanggalin mo na. Huwag mo kayo magbibiro ng ganyan. Sir! Ano nangyayari sa inyo? Delia! Delia! Alex! Tulungan niyo ako dito! Delia! Delia, ano ba? Delia, tulungan niyo ako! Delia! Para. Ayan. Inspeksyonin mo. Parehas yan. Walang daya. Tulad ng pinag-usapan natin, pag tinalo mo ko, lahat ng ito'y sa'yo. Alex. Buksan mo. Paano, Servando? Itutuloy pa ba natin ang last card mo? Tuloy mo lang, Braulio. Wala nang pag-asa yung baraha mo. Rayo Queen na ito. Ops. Sandali lang. Caramba! Ano, Braulio? Ganyan talaga ang sugal. Malas ka ngayon eh. Pero ito, tandaan mo, Servando. Babalikan kita. Hihintayin ko pagbabalik mo, Braulio. Tara! Yeah! Okay! Alex, ito na ba yung mga tangan ni Braulio? Oo, Servando. Alex, Don Servando, please. Okay, Don Servando. Ay, siya nga pala. Si Dali, si Trisha at si Tanya. Hello. Hi. Ay, ito ba yung mga babae ni Braulio? Ah, Alex, Oo. ang bait talaga ni Braulio. Alex, pati yung mga chicks niyang magaganda eh, pinamana sa atin. Isang sample dyan. Ha? Ganito.
Kailangan natin ng bagong pamamahala sa negosyo natin. Ikaw, Alex, ang siyang magiging right hand ko sa pasugalan. Yes, boss. Si Bella naman, ang nobya mo, ang siyang magiging assistant mo sa Casa Alegre. Okay. Thank you, Sir Servando. Doon, Servando. Ah, sorry, Don Servando. Nakalimutan mo na eh. Iyaman na natin. Kita mo naman ang dami nating babae, oh. Ang ganda, di ba? Oh, Ice. Dolpo! Oh, ito na. Siya ang bartender ni Braulio. Pero sa atin na siya ngayon. Kayo pala ang bagong may-ari. Magsisilbi ako sa inyo. Magiging loyal ako sa inyo. Lex, thank you ah. Sige, sige. Tama na yung sip-sip mo. Dito ka na. Oo. Sige. Eva. Ay, Don Servando, kayo ho pala. Huwag kang mabahala. Buhay pa yung matanda. Naka-confine sa St. Luke's Hospital. Nagkaroon ng mild attack si Mr. Montevero. Asthma pala sakit niya. Kaya nagkaroon ng komplikasyon sa puso. Salamat naman kung ganun. Akala ko natodas ng lahi niya eh. He's really a dirty old rich man. Siya nga pala. Yung cheque ni Mr. Montevero. Naikash ko na. Marami ka ng pera, Eva. Gusto mo? Kunin mo na. O isusosyo mo sa akin. Kung papayagan niyo ho ba akong maging kasosyo sa negosyo niyo eh, bakit ho hindi? Bukas na bukas din. Ipahanda ako sa attorney nga pala natin. Ang lahat ng papeles para sa ating partnership. O sige. Alex, bukas sunduin mo si Attorney Victorino. Yes, boss. Bukas sa bukas din. Alex, ano sa tingin mo? Sa motibo ni boss? May gusto kaya siya kay Eva? Kaya nag-offer siya na magsosyo sila sa business? Palagay ko, malaki kursunada ni boss kay Eva. Dahil may tipo yun eh. Kaya pag siya nakauna ron, siya ang highest bidder sa Precious Jewel. I think you're wrong. Kasi, kung may gusto siya dito, sana nung una pa lang, inangkin niya na ito. Pero ayaw niyang masira at mag-suffer ang negosyo. Tama ka, naiintindihan kong point mo. Pero wag na natin pag-usapan yun. Diba? Ano sa palagay mo? Sir, ano pa ako kailangan nyo? Sige, okay na. Ah, Eva, kasama ko ngayon si Attorney Victorino. Daladala niya mga papeles na siya nagpapatunay that you are now my legitimate partner. Talaga ho? Totoo? Sir, akala ko nagbibiro lang ho kayo. Maraming salamat ho. Eva, huwag mo kang tawagin, sir. Remember, you're now my legitimate partner. At hindi ako nagbibiro. I'd like to propose a toast for Eva. Cheers! Okay. Congratulations, Miss Ruiz. You are now my boss. Siya nga pala. Ito nga pala yung mga papeles na nagpapatunay na kayo ni Mr. Servando ay magpartner na. Salamat ho, attorney. Bossing, congrats. Ikaw naman, huwag mo nga akong matawag-tawag na bossing. Pareho lang tayo. Now, this is the setup. Eva and Belia will manage Casa Alegre. Alam niyo naman si Alex. Siya ang magpapatakbo ng pasugalan.
Salamat ho. Ano? Aalis muna kami ni Alex. Marami pa akong aasikasuhin eh. Sige po. Ay? Eh, Mauna na ho kami. Thank you ho. Sige. Last card. lamang ka na naman, Braulio. Tuloy ang deal. Punyeta! May sa demonyo kaya ata, Servando! Mandalaya! Servando! Miss Ruiz, your partnership with Mr. Servando have ceased. Dahil siya ay namayapa na. Ikaw na ngayon ang nagmamayari ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang Casa Alegre, ang pasugalan, at lahat ng ari-arian niya at mga lupain. Kung gano'n, attorney, si Miss Ruiz ang bagong boss natin. Oh, Alex, tama ka. Alam mo, Eva, naniniwala akong ukol ang lahat ng ito sa'yo. You're such a lucky girl. Hindi nga ako makapaniwala, Belia, sa mga nangyayari sa buhay ko eh. Boss, totoo lahat ang mga nangyari. Tama si Bella. Sadyang uko lang lahat para sa'yo. Pagkat di ikaw humanap sa kapalaran, ang kapalaran nagtalaga sa'yo. Bueno, Miss Ruiz, iiwanan ko na muna lahat itong mga papeles sa inyo para mapirmahan nyo. Because I need your signature. I'll just be back tomorrow. Okay, Congratulations again, Miss thank Ruiz. you. Alex, may iwanan ko muna kayo. Sige, attorney. Hi! Oy, tuloy. Belia, marami na bang bisita? Kakaunti pa lang eh. 3 pa lamang yung mga pambato nating ERO. Para sa mga bidder, 4 na. 4? Sino naman yung pang-4? Sino pa? Di ako. Ha? Oo, Belia. Kailangan, di ba? Nasikmura ako ng tumira dito. Malinis ka man o marumi, iisa ang sa pantahan ng mga tao. Bayaran kang kalapati. Di ba alangan sa katayuan mo yun? Kasi ikaw may-ari ng Casa Alegre. They get the precious jewel for the highest bidder. Ayokong bumagsak ang Casa Alegre na tinayaw ni Servando. Sige na. You may announce the auction. O sige. O ano? Basta magbihis ka ah. I'll fetch you. I'll fetch you after I announce the auction. O sige. Buti na lang, Mando. Napasyal ka. Alam mo, matagal na kitang gusto makausap eh. Bakit ba, pare? Di naman kailangan sa'yo na magkababata tayo. Sabay nga tayo lumaki dito sa bayan na to, di ba? Alam ko, malaki pagkakagustong kay Belen. Oh, ikaw naman eh. Huwag ka na maya sa akin. Di ba totoo? Oo nga, pare. Kaso nga lang, may problema eh. Sa'yo may gusto, pare. Nako, kung ano man yung namagitan sa amin, kalimutan mo na yun. Dala lang siguro ng kawalan ng pag-asa.
Baka nakakalimutan mo. Lumayo si Eva. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo, sabihin mo kay Belen. Di ba may kasabihan tayo? Pagkahaba-haba mo ng posisyon, Sa simbahan ng tuloy? hindi. Kung matinik yan, malalim-lalim. Oo Di ba? nga, pare. Kaya, tuloy mo. Ayaw mo, pare. Gagawin ko. Natatanda mo? Nung mga bata pa tayo? Pag naliligo tayo? Nakahubo tayong lahat? Ang katabi mo, si Belen. Di ba? Uy, Eva, O Chong, kumusta na? eto, okay lang. Si Efren? Galing nga ako sa kanila eh. Lagi namang wala dyan. Si Adelina ho. Dinala ng nanay mo sa albularyo. Hindi na nawawalan ng lagnat eh. Chong, bakit naman sa albularyo niyo lang dinala? Saan man lang pinasok niyo ng ospital? Wala kaming pera eh. Kaya sa albularyo na lang. Ganun ba? Delia, maglabas ka nga ng pera dyan. O, ayan. Chong, 10,000 yan. Patingnan niyo siya sa doktor. Doon sa isang espesyalista. At kung sakasakaling kulang pa, sabihin niyo lang sa akin at puntahan ako sa Casa Alegre. Sige na ho. Eba, masyado namang yatang malaki to. Chong, sige na ho. Huwag niyo na hong tanggihan. Kailangan niyo yan eh. Sige, Chong. Belia, tara na. Dadalo Let's pa go. tayo sa sementeryo. Sige. Sige ho. Efren! Efren! Sino yan? Efren! Si Kadyo! Oh, kayo pala Mang Kadyo. Mukhang puyat na puyat ka. May problema ho ba kayo? Nagkita kami ni Eva. Gusto ka raw niya makausap. Nasaan ho ba siya? Nasa Casa Alegre. Puntahan mo daw siya doon. Casa Alegre? Oo. Di ba yun yung sinasabi nilang lugar ng mga putatsing? Kayo pa nga ho ito nagbalita sa bayan natin, kaya nandiri sila kay Eva. Nasabi ko ba yun? Oo, lasing na lasing ho kayo nun eh. Efren. Ang tanging sadya ko rito ay ikaw. At makiusap na rin sana na kung maaari, ikaw na ang magbigay kay Eva nito. Isoli mo sa kanya. Bakit? Ano ba nangyari? Nag-away na naman kami mag-asawa eh. Ni Aling Chedeng? Oo, dahil sa perang yan. Ayaw niya kasing tanggapin kahit na isang kuseng basta nanggagaling kay Eva. Ganun ho ba? Kung maaari sana, ihatid mo sa kanya yan. Saan ko ho ba ito hatid? Saka sa Alegre. Casa Alegre? Maasahan ko ba? O sige ho, ako na hong bahala. Salamat, Pren, ha? Sige ho, Mang Kadyo. Efren! Efren! Ba't mo ba ako iniiwasan? Matagal tayo hindi nagkita. Saan ka ba naglalagi? Mamaya kita tayo sa batuhan. Palagay ko hindi na tayo kailangan magkita eh. Kailangan ako ni Eva. Huwag mo ipagmalaki sa akin si Eva. Dahil, alam ng lahat dito sa atin na isa siyang puta na dapat pandirihan. Yan ay di kaila sa'yo, di ba? Kahit ano pa sabihin mo, hindi na magbabago pa siya ko. Kailangan niya ako ngayon dahil nag-iisa siya. Laban sa inyo lahat. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Para pag-aksaya ng panahon si Eva? Oo, nasisiraan tulad mo rin. Kaya diyan ka na. Efren! Efren! Totoo pala na si Eva ay kinakalakal ng katawan, Mang Kiko? Oo, si Mang Kadyo pa nga nagkakalat ng balitang yan eh. Kaya kung ako ikaw, huwag mong gayahin si Eva. Ako pa, wala sa bokabularyo ko, no, na maging kalapating nakasayad ng pakpak sa lupa. Dapat lang. Talaga.
Maganda nga po, no. Andito ba si Eva Ruiz? Opo, andyan ho sa loob. Sino ho sila? Ako nga pala si Efren, kaibigan niya. Ay, ikaw ba si Efren? Oo. Sige ho, pasok ko kayo. Sige, maraming salamat. Sige ho. Magandang hapon. Meron mo bang nagtatrabaho ditong Eva Ruiz? Meron pong ganyang pangalan, pero di nagtatrabaho. Bakit? Umalis ba dito o pinalayas? O bakit? Ano problema? Pakilagay naman dyan, oh. Ma'am Belia, hinahanap po niya yung pangalang Eva Ruiz. Ang sabi ko po sa kanya na hindi nagtatrabaho dito yon. Oo nga. Tama yung sinasabi ni Dolpo. Hindi nga nagtatrabaho dito si Eva. Pero ang sabi ni Mang Kadyo, dito raw siya nagtatrabaho. Kasi siya nagmamay-ari nito eh. Ang ibig mo sabihin, si Eva Ruiz may-ari nitong Casa Alegre? Oo. Pwede ko bang malaman ang pangalan niyo? Ako nga pala si Efren, ng Sitio Matimyas. May kailangan ho ba kayo sa kanya? Naparito po ako para isauli yung pera na ibinigay ni Eva kay Mang Kadyo. O sige, sumunod ka sa akin. Uy, Efren, kumusta ka na? Eto, mabuti. Mabuti naman na tadalaw ka. Mahalaga ba ang ipinarito mo? Oo, Eva. Pinadala sa akin yung perang binigay mo sa inay mo. Bakit daw? Ewan ko. Ano daw ang dahilan? Di ko alam. Si Chocadyo ba ang nagpadala? Hindi ang nanay mo. Alam ko na. Ikinahihiya nila ako. Hayaan mo sila. Sabi sa akin, kahit ano raw mangyari sa kapatid mo, kailangan maisoli ko raw sa'yo yung pera. Siguro, naiya sa'yo si Mang Kadyo, kaya akong inutusan. Pero ngayon, ikaw ang kailangan ko. Malaki ang may tutulong mo sa akin. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ko tungkol dun sa kapilya? Hindi ko makakalimutan yon, Eva. Ang sabi mo sa akin, kapag yumaman ka, pagkagawa mo yung kapilya, dahil luma na. Maaari bang tumito ka muna? Pwede ba? Oo, Eva. Handa akong tulungan ka. Kung ganon, pupunta kayo ni Belia kay Padre Belmonte. Sabihin nyo na may nagpapabigay ng 200,000 para ipagawa yung kapilya. Kaya lang, huwag niyong babanggitin na ako'y nagpadala ng pera. Maasahan mo, Eva. Salamat. Oh, Belen. Ano nangyari? Si Efren! May pagkahudas! Walang iya siya! Nga ba sinasabi ko? Kay Eva na siya! Hindi naloko ka. Kala ko nakalimutan na niya. Yung kalapating mababalipad. Ikaw lang naman eh. Ikaw lang naman ang pumili sa kanya eh. Kaya kalimutan mo na si Efren. Andito naman ako. Kaya kahit ano pang sinabi mo sa akin noon, binaliwala ko yun. Si Efren na mahal ko. Walang iya siya, lumipad na rin. Tama na. Huwag ka na umiyak. O naman na namagitan sa inyo ni Efren. Kalimutan mo na yun. Andito naman ako eh. Hindi akong pakasalan. Eva! Ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka naglalasing? Ako? Lasing? Hindi. Akalain mo ba naman? Ina ko! Naniniwala ako puta!
Alam mo, wala nang nagmamahal sa akin. Tama na. Wala na. Mali yung sinasabi mo eh. Andito pa naman ako ah. Nagmamahal din ako sa'yo. Handa akong tumulong kahit na anong kailangan mo. Ano ba? Ano ba? It's not good for your health. Ang tigas ng ulo mo ah. Alam mo, alak lang ang nagmamahal sa akin. Ano ba? Ito lang ang tumutulong para makalimutan ko lahat ng problema ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Tama na yan. Ang tigas ng ulo mo eh. Tama na. Halika na, umakita tayo sa taas. Halika na. Eva! Padre, Oh, maganda nga po padre. ganda nga po naman. Magandang hapon po. Siya nga po pala si Bella Lim Cauco. Siya ho ang overall coordinator ng Buena Aires Foundation. Ang layunin ho nila dito tulungan yung maliliit na barangay. Kumusta ka, Belia? Okay lang po. Ang pagtulong sa mga maliliit na tao ay gawain ng isang mabuting Kristiyano. At ako'y natutuwa at ginagawa niyo itong gawain ito. Sabi ko nga po kay Efren na pasensya na po siya. Kasi nung isang araw pa lang po kasi naaprubahan po yung yung nire-request niya. At saka yung cheque nga po pala nasa pangalan niyo. Ha? Cheque? ₱200,000. May napakalaking halaga nito para sa pagpapagawa ng kapilya. Tiyak na masisiya ng mga taga ron sa amin sa Barangay Maligaya. Maraming salamat, Belia. Initial request pa lang po yan, Father. At kung kukulangin ho, magdadagdag po ang foundation. Sige po, Father, mauuna na po kami. Kasi marami pa po kami pupuntahan ni Efren. Maraming salamat ulit, Belia. Sige po. Efren, pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa inyong mga gawain Opo. Opo. na makakristiyano. Sige. Salamat po. Sige po, Padre. Rasa Sige, po kami. sige. Efren? 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 Be, wala yatang tao dyan eh. Ano? Wala nga yata. Ano gagawin natin? Ano pa? Tayo nangangailangan eh. E di tayo maghintay. Maupo muna tayo. Tara. Oh, Kiko Pedri. Anong ginagawa niyo dito? Efren, hihingi sana kami ng tulong sa iyo eh. Nandun sa ospital ang misis ko at nangangailangan ng malaking halaga. O ikaw naman, Pedring. Ano naman kailangan mo? Natatanda mo ba yung nagdaang bagyo? Yun ang nagwasak ng bahay ko. Gusto ko sanang hihingi ng tulong sa'yo. Gusto ko ipakumpuni. Magkano ba talagang kailangan nyo? Sabihin mo na. Ikaw na. Sabihin mo na. Ikaw na, mas matanda ka sa akin eh. Hindi tayo matatapos niya kung ganyan kayo. 10,000, Efren. 10,000? Ibig mo sabihin, 20 mil kayong dalawa? Oo. Yun nga, kung pwede. Naku, wala akong ganyang halaga ngayon. Maaari siguro bukas. Oh, Kahit bukas. bukas. Ako pa maghahatid dito sa bahay nyo. Maraming salamat, Salamat, Efren. Sige. Sige, paalam Sige. na kami ah. Ano ba? Ba't tigilan mo na pag-inom? Pabayaan mo nga ako? Alam mo naman na, ito lang ang tumutulong sa akin. Ito lang ang nagmamahal sa akin. Wala na! Alam mo ba, yung alak na yan ang papatay sa'yo. Pero sandali lang. Totoo ba yung sinabi sa akin ni Belia na mula nung mawala ako, hinahanap-hanap mo raw ako dahil mahal mo raw ako? Tigilan mo na nga yung pag-inom. Lasing ka na eh. Ano ka Ang ba? kailangan mo, init na katawan. At pagmamahal. Hindi tong alak. Halika nga. Halika dito. Ano ba? Halika. Pabayaan mo ko. Akin na sabi yan eh. Ano ba? Bitiwan mo nga yan. Akin na.
Nangangamba ako, Kadyo. Baka kung anong mangyari sa anak natin. Hindi pa ba bumababa ang lagnat ng anak mo? Pinainom ko na ng gamot eh. Baka mamaya siguro, bababa ng lagnat niya. Kailangan dalhin na natin siya sa ospital. Baka mauwi sa pulmonya yan. Saan naman tayo kukuha ng pera? Napambayad sa ospital ang perang nitatabi ko dyan eh. Baka kulangin pang pambayad. Akong bahala. Gagawa ko ng paraan. Siguro naman meron pa tayong mga kaibigan na tutulong sa atin. At mahihiraman. Alis muna ako. Chedeng, ikaw nang bahala kay Adelina. Huwag mo siyang pababayaan. Ocho Kadyo, napasugod ho yata kayo. Ang kapatid mo si Adelina. May sakit. Gusto ko sanang dalhin sa ospital. Kaya lang wala akong pera. Ganun ho ba? Eto ho yung pera. Kayo na hong bahala. At sana ho, wag na hong mangyari yung mga nangyari dati. Dahil nasaktan ho ako ng labis. Huwag kang mag-alala, Eva. Kahit ano pa mangyari, hindi makakarating sa nanay mo na sa'yo nang galing ang pera na to. Sige ho, lumakad na kayo ngayon at dalhin nyo kagad sa ospital si Adelina. Eva, sana nga tanggapin na ng nanay mo yung tulong na pinagkaloob mo sa kanila. Sana nga. Kawawa naman si Adelina kapag tinanggihan ni Inay ang tulong ko. Oo nga, hayaan mo. Pupuntahan ko si Padre Belmonte para maisama sa misa yung maagang pagaling ni Adelina. Salamat ha. Saka alis na rin ako. Sige, ingat ka. Sige. Ngayong naririto na kayong lahat, makinig kayo sa mga sasabihin ko. Ipasasara ko na ang Casa Alegre at ito'y matagal ko nang pinag-isipan. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Eva? Huwag kang mag-alala, Belia. Pansamantala ko lang namang ipasasara to para gawing family resort. Magtatayo rin ako ng picnic grove at saka recreational facilities at saka malaking swimming pool. At ito na ang magiging Maligaya Family Resort and Recreational Center. Bakit? Pasasara mo rin ba yung pasugalan? Oo, Alex. Gagawin ko yung garment factory. At kahit maliit yon, marami naman tayong matutulungan doon. At ikaw ang gagawin kong manager. Siguro sa makalawa, uumpisahan ko na ang mga pagpapagawa nun. Thank you, ma'am. Kamusta na ang lakad mo, Efren? Naayos mo na ba ang lahat? At saka maaari na ba tayong mag-umpisa sa makalawa? Oo, Eva. At tamang-tama ang halagang nilaan mo. Sabi ni Engineer Lopez. At yung bilin mo sa akin, na dumaan ako ng ospital, ay nakausap ko na ang tiyo mo. At paniwalang-paniwala si Aling Chedeng, na galing foundation ng tulong. O sige, edi dadalaw tayo sa ospital. Tara na. Tara.
Inay, Bakit naparito ka pa? Wala naman kami kailangan sa'yo ah. Hindi pa ba sapat yung kahiyang dinulot mo sa amin? Inay, nagpunta lang naman ho ako rito para dalawin ko si Adelina. Di ba ho, kapatid ko rin naman ho siya. At saka nasusukla mo ba kayo sa akin dahil sa mga pinaggagawa ko? Bakit di ho niya itanong kay Chokadyo? Ano? Nagawa mo yun, Kadyo? Sa anak ko? Na nagtiis at nagdusa? At halos ituring kong patay na? Ikaw ang kasuklam-suklam, Kadyo. Deng, hindi totoong lumaya si Eva. Gawa-gawa ko lang yan. Nung pagtangka nila doon serbando ang buhay ko, si Eva ang pinambayad ko sa laki ng utang ko sa kanila. Patawarin mo sana ako, Cheddar. Ako'y nagkasala sa inyong dalawa. Alam ko na malaking pagkakasala ko sa inyo. Winasa ko ang buhay niyo ngayon. Patawarin niyo ako, Cheddar. Hayop ka, Kadyo. Hayop ka! Nagawa mo yun sa anak ko! Hayop ka! Hayop ka, Kadyo! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop! Hayop! Malaya ka, Kadyo! Hayop ka! Hayop ka! Cheddar, tama na. Cheddar, patawarin mo ako. Inay, tama na. Kung ano man ang nagawa ng Chong, patawarin lang ho natin siya, Inay. Patawarin na natin siya. Patawarin mo ako, Eva. Nay, Tay, Ate, huwag na po kayong mag-away. Patawarin mo ako, Eva. Dapat palaya si Seba! Dapat palaya sila salot! Yan! Salamat na ba? Sige! Ay, dapat niya! Ilan tayo na bulan? Wala, Mando. Balita ko eh. Buntis na raw si Belen. Oo nga ho. Kasi masya nga ho kami nagsasama ngayon eh. Ay, Eva, buti lang inaabot niyo ako doon sa kapilya. Talagang papaalis na ako eh. swerte nga ho namin eh. Padre, bakit nyo kasama yung mga babaeng yan? Hindi nyo ba alam? Isa silang puta. At ikaw, Mando, hindi ba ang misis mo ang nanlait at sumira kay Eva? Magkakauntsaba yan. Di ba magkamabata yan? Pati nga pare, nakipagsabuatan na rin. Nakakasiguro ba kayo sa mga pinagsasabi ninyo? Maling-mali kayo sa inyong mga hinala. Sinabi na nila sa akin ang tunay na pangyayari. Kaya huwag kayong manghusga. Nakakasakit kayo ng damdamin ng isang tao. Ikaw, Kiko, alam ba kung saan galing ang tulong na tinatanggap mo? Na magkasakit at maopera ng asawa mo? Kay Eva. Ikaw, Pedring, ang perang ginastos mo sa pagpapagawa ng bahay mo. Kay Eva. At sa inyo lahat, na humingi ng tulong sa inyong mga pangangailangan. Kay Eva. Kaya't sino man
na walang kasalanan sa inyo, bumulot ng bato at ipukol kay Eva. Iko, Pedring, mga kumpare ko pa naman kayo. Mga wala kayong utang na loob. Dahil lahat ng tulong na tinatanggap nyo sa pamamagitan ni Efren ay paliliwanag sa inyo ni Miss Limpauco. Mga kababaryo, ang tulong sa pamamagitan ni Efren na nanggaling sa foundation na yan, lalong-lalo na yung bagong yung kapilya. Alam niyo ba kung sinong nagmamay-ari ng mga yan? Kundi yung tao na sinasabihan niyo ng salot, puta, si Eva yun. Kalimutan na ninyong lahat ang mga nangyari. Ang paninira ninyo sa akin, ang panlalait, at pagdusta sa aking katauhan. Pinatatawad ko na kayong lahat. At nais ko kayong imbitahan sa darating na linggo sa pagbubukas ng aming bagong Maligaya Family Resort and Recreational Center. At inaasahan ko po ang inyong pagdalo sa inauguration sa darating na linggo. Patawarin mo kami, Eva. Patawad, Eva. Eva, pasensya ka na. Nagkamali kami ng hinala. Congratulations. Thank you. Congratulations. 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 Thank you. Congratulations. Oh, huwag mo kong isan! Oh, aray ko! Oh, aray! Aray, aray, aray! Aray ko! Ah. Wow! Aray, aray! Eva! Ang sweet naman! Eva, pasensya ka na. Hindi makakarating si Belen. Walang problema doon. Basta tayo pa rin ang magkababata. Ha? Bagay sila. Oo.